So ito naman yung Cariñosa. Cariñosa F1. So ayan yung kanyang bunga. Good morning po mga ka-farmers. Dito naman tayo sa ating farm. So papaya, papaya farming ideas and tips. So dito po sa ating papaya, para hindi bahain or hindi malubog o mamatay, ay kailangan may kanal po sa bawat linya, no? So mas maganda kung mas malalim, the more na kalahating metro, 1 metro, mas maganda po, no? So sa ngayon ay maglilinis tayo ng papaya. So gupit, trimming. So bakit nagtitrim po tayo? Para alis natin yung mga lumang dahon. At the same time, makapokus po yung ating papaya sa paglaki ng kanyang mga bunga. Tulad dito, maliit ang bunga kasi ang dami niyang dahon. So we have to cut the leaves, trim. So isa pa rin dahilan ng pagpuputol ko ng dahon, dahil po lagi kami binabagyo, no? Dinadaanan tayo ng bagyo. So kunting dahon na ititira natin. Yan, 3, 4. So parang focus yan dito, dyan sa bunga. So ito rin, no? So mamaya makikita natin po yung resulta ng ating gagawin. So clearing, tanggal ng mga dahon. So ito may 2. Nayaan ko na lang. Ari ko na yung 2 ay magtuloy dahil mas maraming bunga, at saka yung bunga maliliit, hindi maglaki masyado. So para marketable pa rin po. So ayan, nakikita nyo naman, no? So ganyan na yung bunga. So kulang na yan sa abono. So ang sustansya ng papaya pumupunta na sa dahon. So kailangan putulin ang mga dahon. Ayan, para mag-recover po yung ating papaya. Tapos mag-aabono po tayo mamaya. So ito naman yung strategy natin. So anyway po, yung farmers po ay kanya-kanya yung diskarte nila sa papaya. So ang kagandahan na ng pagtanggal tayo ng dahon, yung benefits niya ay makakatipid tayo sa pag-spray. Kasi hindi mo kailangang sprayan, kasi kadalasan po yung atake ng mga peste ay nasa dahon. Sa dahon na binabanatan yan. So pag tinanggal mo yung dahon, nakatipid ka na mag-spray. Kasi yung mga spider mites na nakatira sa dahon ay malalaglag din. So kapag malakas naman yung ulan po, nawawas out naman yung mga peste. So dito may 3. So siguro gagawin natin 2 ito. Putulin natin itong isa. Yan, pinutol natin. 2 na lang yung patuloyin natin. Ito nga, matagad daw. Dapat isa lang sana, pero sige na lang, try lang natin, baka goods din. Anyway, kung papangit po yung performance ay paputulin natin yan. Ano, ito mga kaibigan yung resulta ng ating pagpupro ng papaya. So naglagay din tayo ng abono. So bawat puno. So tingnan natin yung ating nagawa. So ayan, may mga bunga. So dito may malalim na kanal. Halos hanggang hita na natin. Halos 1 metro na po yung lalim ng kanal dito sa ating mga papaya. So para prevention natin sa pagkalubog at pagkabulok ng mga puno, dahil mabagyo po ngayon, laging maulan. So halos 3 linggo nang umuulan dito sa atin. So ayan, lipat tayo ng kabila. You know, napakaganda na tingnan yung ating mga tanim. Bagong upit. At yung bulaklak, bunga, ayan, sa gitna. So kailangan pa rin laliman ito, itong portion dito. Ayan. So ang abono natin dito sa gilid, kabilaan. Ayan, kabilaan yung lagay natin ng abono, para siguradong makasipsip ng abono yung ating mga tanim. So ito, may rami ng bunga. Ayan. So red lady papaya po ang ating tanim dito. Dito naman ay meron tayong in canal palabas. Hindi pa tapos yung kanal dito, pero malalim na rin po ito. So may exit na kanal. Ayan. So kailangan laliman pa rin yung kanal dito para makasiguro ng hindi mabaha yung ating tanim. So ayan po yung tanim natin. Hanggang 500 na rin po yung tanim na yan. So, sa kabila hanggang dulo ay aabutin siya ng 1,000. Yung mga tanim dyan, pero kunti pa lang, maliliit pa.
So ayan na po yung ating mga papaya. Red Lady papaya. More or less 300. Ating mga papaya dito sa lugar na ito. Yung malalaki at namumunga ay nasa 300 po. So ang pasunod natin nasa 500 naman. So yun muna yung ating update. Ito lamang sa ating papaya farm.